Ayos lang sa akin paulit-ulit akong i-bash dahil nga sa itsura ko, pero hindi ko yata kakayanin kapag i-bash nga ako na questionin yung pagkatao ko. Lalong-lalo na sa kabutihang pinakita ko sa ibang tao. Kasamantalahin ko na nga itong video na to mga mare, na sagutin yung mga katanungan nyo. Unang-una kung bakit nandito yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko, kasi sila yung malalapit sa amin. At minsan lang mga mare, sa isang buwan na makapunta sila, minsan wala pa nga sa isang buwan. Ngayon nga, kaya pumunta nga yung mga kamag-anak ko dahil sila na rin naman ang nagsabi nun dahil nga mamamasyal o mag-outing at para nga may kalaro nga itong si Gail. Kailanman nga ay hindi sila umaasa sa akin mga mare. Tatawagin ko nga lang sila kapag may kailangan ako sa kanila na patrabaho, ganyan, pero yung umaasa sa akin ay hindi. Kung magbigay man ako mga mare, kakaunti lang yun. At deserve naman nila dahil sila yung kasama namin ng mga panahong walang-wala kami, hindi lang talaga sila nakita sa vlog. Sa mga nagsasabi na ang sama-sama na ugali ko, na binabago ako ng pera, paano ko babaguhin ng pera kung nagagastos ka, papasok pa lang lumalabas na dahil sa pagtulong sa ibang tao, lalong-lalo na nung walang-wala nga kami at nagkaroon. Alam niyo yun mga mare, sa lahat na nagsumusuporta sa amin, basta nung nagkaroon nga kami, talaga todo bigay nga kami. Sabi ko sana naging masama na nga lang talaga kami para hindi ako nasasaktan na pinagbibintangan akong masama ako. At tuwing umaalis, akala niyo may issue. Si Kuya Noli at Eric wala namang issue nga doon. Kung si Kuya Noli nga may issue, edi sana hindi na namin siya nirekomenda nga sa bago niyang amo. Sa tuwing umaalis kasi tingin niyo masama ang ugali ko. Kung alam niyo lang mga mare kung gaano ako kahaba ng pasensya. Ako yung tipo na kaya ko ibigay lahat kahit ubus na ako mga mare, sa totoo lang. Kung tingin niyo pinapaboran ko si Kuya Mark na kesyo nga sa kubo, na kung mga mare pinag-ipunan niya ng tao, kaya wala tayong karapatan na questionin nga yung pagbili nga niya ng kubo. Dahil pinagpaguran niya at pinag-ipunan niya yun mga mare. Dapat talaga ay mangungupahan sila, pero naisip nga namin bakit hindi na nga lang siya bumili ng kubo, itayo nga dito at pwede naman nga buhatin kung lilipat sila. Dahil ramdam namin yung mga panahong walang-wala kaming lupa na gusto namin magkaroon ng sariling space. Hindi dahil sa pinapaboran ko si Kuya Mark, pinapagalitan ko nga rin niyan. Sabi ko nga kung may sama siya ng loob sa akin ay sabihin niya. Kung pinatunguhan ko siya ng masama, sabihin niya, hindi yung aalis sila sa kasasabihin na masama ako. Pero palaging sagot ni Kuya Mark, kapag napapagalitan ka sa trabaho, hindi naman yun ginusto kundi para matuto ka. Sadya rin nga kay Kuya Mark ko naranasan na irespeto, hindi bilang pinsan ni Ran kundi bilang tao. Pinaparatangan nga ako na makasari dahil hindi ko hinandaan si Inang sa Abra. Natanggap ko yung masasakit na salita na yan mga mare, pero sumusobra na rin talaga minsan. Mga mare, tao din ako at napapagod. Alam niyo kung ano yung sakripisyo ko araw-araw. Hindi ako makapagsumbong sa mama ko kasi nasasaktan siya pag nasasaktan ako. Minsan iniisip ko, hindi pa ba sapat lahat ng nagawa ko? Kasi minsan nakakapagod din mga mare, lahat sa'yo uuobligahin. Gayong nagawa mo na nga yung parte mo. At etong pa nga sinasabi, bakit daw sinaki pagkatapos pakinabangan inalis na lang. Hindi nyo naman nga mga mare alam yung totoo. Bukod nga dun mga mare, etong bahay nila sa Abra sa kayo lupa doon, nasa maayos ng kalagayan mga mare. Kumbaga umalis man dito, meron na silang maayos nga na matutuluyan. Kaya kung una pa lang napanood nyo mga mare, pagpapatayo nga natin ng bahay, alam nyo mga mare, sinecure na rin natin sila. Pero syempre hinay-hinay lang naman nga din ang pagtulong kasi nauubusan din naman kami, hindi kami bilyonaryo, lalo't may anak na rin kami. Lahat ng yan may bayad, bawat kilos may bayad mga mare, hindi sila libre. At kung tutuusin, kaya naman namin lahat ng ginagawa nga nila dahil nasanay naman nga kami lang nung walang-wala kami. At kung kakailanganin ko talaga ng makakasama, pwede naman nga akong tumawag sa kamag-anak ko. Pero syempre mga mare, minsan ang pagtulong hindi naman dapat lahat-lahat kasi wala sayong matitira. Bumubuo pa lang kami ng pamilya ni Ran pero paubos na rin kami sa kakatulong. Ang sakit lang sa parte ko na pagbintangan nyo ko na masama ang ugali ko kahit hindi naman totoo. Sasabihin nyo hindi naman totoo, ba't nasasaktan ka? Ayun nga mga mare, nasasaktan ako kasi alam naman ng mga taong umaalis yung totoo, ba't hindi nila sabihin yung totoo? Sa totoo lang, eto talaga lilinawin ko, wala akong kasalanan kung sino man ang umuwi. Hindi kasi lahat ng umaalis sila mga mare ang tama. Kahit sa isang relasyon, hindi lahat ng umaalis sila mga mare yung nasasaktan. Dahil sa tuwing umaalis, ako ang may kasalanan. Minsan ba natanong natin mga mare, baka umalis kasi may nagawang kasalanan? Hindi tuwing may umaalis, iniisip nyo masama agad yung inalisan. Kasi napapagod akong ipagtanggol yung sarili ko, wala naman akong kasalanan pero ako yung nasisisi. Buo namin ang running guild dahil sa pagsisikap at hindi ko yun mga mare, lalagyan nga ng dungis para lang sa isang pagkakamali. Sa mga ng loob ko, nakapagsulat pa ako sa test paper ko mga mare. At ang sabi ko doon, Lord, bigyan mo ako ng katatagan. Wala sa akin nagtatanggol, kayo lang ang nakakalam ng nilalaman ng puso ko. Dahil kung tunay na masama ang ugali ko noon pa man, hanggang ngayon ibinawi na sana ni Lord lahat ng biyayang ibinigay niya sa akin. Pero sabi nga
nga ang lahat ng binababa siyang itinataas ng Diyos. At pasensya na kayong mga mare, ganito yung nakita nyo nga sa akin, pero minsan napapagod din ako talaga. Sino ang magtatanggol sa akin kundi sarili ko lang naman din. Sa tuwing pinagtatakpan ko yung ibang tao para hindi sila maging masama, ako ang nagiging masama sa inyo.